Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2221, Bundok ng mga bangkay. Sa malawak na larangan ng digmaan ng Milky Way. Ang hitsura ni Lin Feng ay hindi masyadong nakakagulat sa mga tao. Nagulat na lang ang mga tao nang makitang napakaraming tao ang namamatay sa pakikipaglaban kay Lin Feng. Karamihan sa mga tao ay bamantong hininga lamang. Isa pang nakakatakot na mamamatay. May tumayo sa ere at nanginginig. Tiningnan niya ang mga ilaw ng demonyo na nawala. Tinitigan niya si Lin Feng. Isang grupo ng mga tao mula sa Hadhel ang namatay laban kay Lin Feng. Gaano siya kalakas? Nasa tuktok lang siya ng Huangqi layer, ngunit napakalakas na niya. Gaano man kalakas ang kanyang mga kalaban, isang strike at nagawa niyang durugan ang kanyang mga kalaban. Walang makakapigil sa kanya. Kahit isang hukbo ay hindi siya mapigilan. Paano siya naging napakalakas? Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Lin Feng sa paggalaw. Sa paligid niya, ang layunin ng kamatayan ay gamulong sa mga alon. Mukha siyang demonyo, puno ng demon energies ang mga niya. Ang ilang mga tao ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa kanya upang patayin siya, ngunit sa halip ay pinatay. Walang makakapigil sa kanya. Makalipas ang 7 araw, si Lin Feng ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok at nakatingin sa malayo. Hindi niya akalain na ganito pala siya kamalas. Kakabukas pa lang ng Celestial Country. Kailangan niyang maghintay ng halos 1 taon para makaalis. Naka-cross-leg siya at pumikit. Nagsimulang umungol ng tahimik ang hangin. Nang makita ng isang taong dumaraan ng liwanag sa itaas ng ulo ni Lin Feng, siya ay natigilan. Napakamatapang ng lalaking ito, galing siya sa kabila at naglakas loob siyang manatili doon na parang walang nangyari. Sa ibabaw niyon ay naka-cross-leg siya. Marahil ay isinasaalang-alang niya ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang pansin. Napakayabang. Gayunpaman, maraming tao ang nakakita sa lahat ng mga bangkay sa paligid niya at hindi na nakalapit. Siya ay malamang na napakalakas. Parami ng parami ang mga tao ang lumitaw doon at nagtipon sa paligid ni Lin Feng. Gusto nila siyang patayin. Nahiya sila dahil nagmula siya sa kabilang panig, at pinatay niya ang napakaraming tao nila. Patayin siya. Malamig na sabi ng isang tao. Lahat, sabay nating salakayin siya. Iminungkahi ng ilang tao. Nagtungo sila sa tuktok ng bundok. Biglang binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Kumalat sa hangin ang ilang nakakakilabot na hiyawan. Ang lakas ng kamatayan at pagsumpa ay umagos sa paligid niya at nadurog ang ilang tao. Maaaring patayin ni Lin Feng ang mga taong iyon sa isang kisap mata. Ang mga tao ay namangha. Sumigaw sila. Mamatay. Si Lin Feng ay mukhang walang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng death chi. Mayroong 10,000 death imprint sa paligid niya. Ang kanyang pagkamatay na si Chi ay lumundag sa lahat ng direksyon at dinala ang lahat. Ang mga taong nasa daan ay agad na namatay. Ang kanyang pagkamatay na si Chi ay napakalakas. Ang mga nabubuhay pa ay natakot nang makita nilang lahat ng mga taong iyon ay agad na namatay. Dahan-daang tumayo si Lin Feng. Ang kanyang itim na damit ay lumipad sa hangin. Sa sandaling iyon, tila sa kanya ang mundo. Tumalon siya pasulong at nanginag ang lupa. Makalipas ang maikling panahon, bumalik siya sa tuktok ng bundok, hindi mabilang na mga bangkay na lamang ang natira sa paligid niya. Gayunpaman, walang tumigil. Patuloy ang pagpasok ng mga tao mula sa malayo. Pagkalipas ng 3 buwan, sa paligid ng bundok, amoy kamatayan. Napakaraming tao ang namatay doon. Makalipas ang kalahating taon, sa paligid ng bundok, wala nang damong tumubo. Mayroon lamang kamatayan Chi. Makalipas ang 10 buwan, sa tuktok ng bundok, patay na ang lahat. Ang mga taong medyo mahina ay hindi man lang makalapit o namatay dahil sa pagkamatay ni Chi. Hindi rin makakapasok ang mga taong malalakas dahil masyadong malakas ang death Chi. Naging bawal na lugar ang lugar na iyon. Wala nang nangahas na pumunta doon. Karamihan sa mga tao ay naghahanda na ngayong bumalik sa impyerno. Nagtipon doon ang mga tao at tumingin sa direksyon ng ipinagbabawal na bundok. Narinig ko na ang isang nakakatakot na malakas na cultivator ng tuktok ng Huangqi layer ay naroon, at walang sino man ang maaring pumunta doon dahil walang sino man ang makatiis sa isang pag-atake. Mayroong walang katapusang mga bangkay doon, at sila ay naging isang bundok. Nabalitaan ko na galing siya sa kabila. Mukha siyang mananakop na bayani. Walang makakalapit sa kanya o mamamatay sila. Emph. Dapat ay mayroon siyang nakakatakot na death type na item kung makapangyarihan ang kanyang death energy. Paano magiging ganoon kalakas ang isang emperador? Sabi ng isang tao. Maaari kang pumunta at suriin. Sabi ng isang taong nanunuya. Ang ipinagbabawal na lugar ay naging maalamat. Sa kabutihang palad, ang daanan ng Celestial Country ay magbubukas muli. Ang nakatatakot na dami ng layunin ng kamatayan ay biglang nawala. Ang mga tao ay natulala. Ano ang nangyayari? Ang ipinagbabawal na lugar ay nawala. Ang layunin ng kamatayan ay naalala. Nang makita ng karamihan ang pagkamatay ni Chi, nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Sila ay bumaril pasulong, gayunpaman, habang sila ay sumusulong, ang mga bundok ng mga bangkay ay lumitaw sa kanilang harapan. Ang mga bangkay ay buo, ngunit ang mga tao ay patay. Marahil silang lahat ay may hindi kapani-paniwalang mga kayamanan. Bulong ng karamihan, nanginginig. Sino ang gumawa nito? Sa wakas, ang kamatayang Chi ay ganap na nawala. May nakita silang tao sa tuktok ng bundok.
May mga maputlang death lights pa rin sa paligid niya. Ang kanyang pagkamatay Chi ay maaari pa ring pumatay ng mga tao. Naabot ng kamatayan ni Chi ang rurok ng pagiging perpekto sa antas ng paglilinang na iyon. Itinuro ng isang tao. Para sa isang emperador, ang isang nakakatakot na daw ay hindi kapanipaniwala. Sa totoo lang, hindi nakakagulat na nakapatay siya ng napakaraming tao. Kung lumaban tayo sa kanya, mamamatay tayo. Lahat ay natatakot kay Lin Feng. Mayroong Holy Spirit sa harap ni Lin Feng, at mukhang nasisiyahan siya. Ito ay isang Great Holy Spirit. Malakas ito at kayang gamitin ang lakas ng lupa at langit. Ito ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong Great Imperial Weapons. Noon, ang Holy Emperor ng Holy Spirit Dynasty ay maaaring bumuo ng 33,000 maliliit na Holy Spirit at 137 Great Holy Spirit. Nakakatakot sigurong makita iyon. Isip ni Lin Feng. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at nawala ang Holy Spirit. Sabay bangon niya at inilibot ang tingin sa paligid. Malapit nang mabuksan ang daanan patungo sa impyerno. Tumungo si Lin Feng patungo sa karamihan. Tumabi ang mga tao at hinayaan siyang dumaan nang hindi umaatake sa kanya. Para siyang death god sa mga oras na ito, hindi sila naglakas loob na saktan siya. Siya ay mula sa kabilang panig, ngunit ang tanong ay, paano niya nakontrol ng mabuti ang lakas ng kamatayan? Ang kanyang lakas ng kamatayan ay umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Pupunta ba siya sa impyerno? Nang sa wakas ay malayo na si Lin Feng, nabaliw ang mga tao at nagsimulang pagnakawan ng mga bangkay. Lahat sila ay may hindi kapanipaniwalang mahalagang kayamanan sa kanila. Gayunpaman, walang pakialam si Lin Feng sa kanila. Siya ang unang emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap. Naging miyembro siya sa isang shrine. Inapi siya ng ibang mga dambana. Napakarami na niyang pinagdaanan. Ang kailangan niya ngayon ay tunay na lakas. Nakatayo siya sa labasan. Ang kanyang itim na damit ay lumipad sa hangin, walang nang ahas na lumapit. Marami na siyang napatay na tao. Ang ilang mga tao ay hindi pa nakakalapit sa kanya, at namatay pa rin. Siya ay nanlilisik na parang tigre na nakatingin sa biktima nito. Ang mga tao mula sa impyerno ay hindi nagudyok sa kanya. Ang ilang mga tao ay hindi matalinong nagalit at nakaramdam ng kahihiyan. Nilapitan nila siya, ngunit agad na namatay. Anong klaseng halimaw iyan? Nagbuntong hininga ang mga tao. Nakakatakot. Gusto ng lahat na lumayo kay Lin Feng. Si Lin Feng ay mahinahong naghihintay na bumalik sa impyerno. Nang bumukas ang daanan, si Lin Feng ay naging isang sinag ng liwanag at bumalik. Tumitaw siya sa isang napakalaking lambak, ngunit nagpatuloy siya sa paggalaw sa pinakamataas na bilis. Napakabilis, lumitaw siya sa tuktok ng isang bundok at huminto. Huminga siya ng malalim at isinuot ang kanyang ilusyonaryong balabal. Agad na nagbago ang kanyang chi, mukha at katawan. Impyerno. Lumipad si Lin Feng sa direksyon ng Great Imperial Song City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2222, Resuscitation. Sa Great Imperial Song City. Sa labas ng gate, laging nag-aaway ang mga tao. Ang mga nagtagumpay sa isang daang laban ay itinuturing na mga bayani at maaaring makapasok. Pagkatapos ay pinahintulutan silang maging miyembro ng panloob na bahagi ng lungsod, kung saan nakakuha sila ng mas maraming mapagkukunan upang magsanay. Ang yugto ng labanan sa tarangkahan ng lungsod sa labas ay isang siyo. Siyempre, hindi naging madali ang pagkapanalo ng 100 beses. 2 tao ang nakaupo sa bleachers at nanonood ng mga laban. Sa hindi kalayuan sa kanila, 2 tao ang tumitingin sa kanila ng may paggalang, dahil sila ay mga ministro na kumokontrol sa isang bahagi ng impyerno. Isa sa kanila ay si Ministro Kalasutra. Sa tabi ni Ministro Kalasutra ay ang kanyang anak na babae, si Qin Yao. Si Qin Yao ay isa ng mataas na antas na emperador, mukhang magiting at kabayanihan. Ang kanyang chi ay pambihira. Hindi siya mukhang mayabang gaya ng dati, at parang mas maganda pa siya sa ganoong paraan. Sa tingin mo ba may mga taong makakalaban mo sa yugto ng labanan ng mga matataas na antas na emperador? Tanong ni Ministro Easter Kalasutra, na nakangiti kay Qin Yao. Siguro. Sagot ni Qin Yao na tumatango. Gayunpaman, siya ay mukhang absent-minded at abala. Naging abala ang kanyang ama at bumalik para makasama siya at manood ng mga laban. Hindi niya alam kung bakit, pero paulit-ulit niyang iniisip ang lalaking iyon. Noong siya ay isang mababang antas na emperador, nanalo na siya ng 100 beses. Akala niya ay malakas siya, ngunit makalipas ang ilang sandali, napagtanto niyang napakalakas nito kaya hindi na niya ito maabutan, ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumalaki. Kung wala siya roon, namatay na sana siya sa larangan ng digmaan ng Celestial Country. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Ministro Kalasutra nang makita niyang mukhang abala ang kanyang anak. Tatay, naaalala mo ba sina Ministro Aptala at Chingching? Tanong ni Qin Yao. Nagulat si Ministro Kalasutra at tumango. Siyempre naaalala ko, kawawang Aptala. Qin Yao, ayaw na ni Wang Xiao na pag-usapan sila ng mga tao, kaya huwag na. Alam ko, pero noon, hindi namatay si Lin Feng, gaano na siya kalakas ngayon. Kalmadong nagtaka si Qin Yao. Nagulat si Ministro Aptala. Noon, si Ministro Aptala ay naging Blue Aptala Lotus upang protektahan sina Lin Feng at Chingching. Talagang malakas si Lin Feng, sinabi sa kanya ni Qin Yao ang tungkol sa mga labanan sa Celestial Country.
Nakakatakot si Lin Feng. Sa parehong antas ng paglilinang, kakaunti ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Bukod pa rito, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang komprehensibong mga kakayahan. Bulong ni Ministro Kalasutra. Naalala niya si Lin Feng. Sa isang silid na hindi kalayuan sa lungsod. Sa harap ni Lin Feng ay isang blow-up talalotas na may dimly discernible chi. Naglalaman ito ng lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Sa loob ng blow-up talalotas ay isang nakapirming dalaga. Siya ay tumingin maganda at dalisay. Si Lin Feng ay may hawak na 2 maliit na bote na naglalaman ng ilang life chi. Ngunit ang mga bote ay mahigpit na nakasara, kaya walang chi na lumabas sa kanila. Ching chi, sabi ni Lin Feng, nakatingin sa nakapirming dalaga. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at naglabas ng apoy at lakas ng buhay. Nagsimulang masira at pumutok ang yelo. Napuno ng apoy na naglalaman ng lakas ng buhay ang hangin habang mabilis na natunaw ang yelo. Mabilis na lumitaw ang katawan ni Ching Ching. Buhay, sabi ni Lin Feng. Ang lakas ng buhay ay tumagos sa kanyang katawan. Kasabay nito, binasag niya ang isang bote at nagbuhos ng patak sa katawan ni Ching Ching. Hinigop ng katawan niya ang gamot. Mabilis na pumaligid sa kanyang katawan ang magagandang puro ilaw. Makajos na gamot ng mga immortal. Kahit na alam ni Lin Feng na magiging maayos si Ching Ching, kinakabahan siya. Pinalibutan siya ng mga ilaw habang ang lakas ay tumagos ng husto sa kanyang katawan. Kahit na isang huling hibla ng kamalayan na lang ang natitira sa kanya, ang gamot na iyon ay magpapagaling sa kanya, kaya magiging maayos si Ching Ching. Tumipad sa paligid niya ang mga ilaw at chi. Sa sobrang bilis, naging pink na naman ang pisngi niya. Nang makita iyon ni Lin Feng, ngumiti siya. Siya ay magiging maayos. Pagkatapos, binasag niya ang isa pang bote at binuhusan ng gamot ang blow-up talalotas kung saan nakahiga si Ching Ching. Ganon din ang nangyari, lumalabas ang lakas ng buhay para palibutan ang bulaklak. Nakatayo doon si Lin Feng, medyo kinakabahan. Ang buhok ni Ching Ching ay namumula, at si Lin Feng ay nanginginig. Dahan-dahan niyang ininulat ang maganda niyang mga mata, tila naguguluhan. Hindi ba siya patay na? Puro siya, inosente at maganda. Nang makita niya si Lin Feng, nanginginig siya. Lin Feng, sabi niya, mukhang nalilito siya. Nanaginip ba ako? Umiling si Lin Feng, yumuko at ngumiti ng malawak. Ching Ching, ayos ka na ngayon. Naka-recover ka na ba ng buo? Humph. Lumipat si Ching Ching. Ang buhay chi ay napuno ng hangin. Maayos ang pakiramdam niya. Pagkatapos noon, tumingin siya sa blow-up talalotas kung saan siya nakaupo. Iyan ay ang chi ng aking tatay. Bigla siyang natakot at muling namuti ang pisngi. Lin Feng, tatay ko ba? Gagaling din siya. Binigyan ko rin siya ng godly medicine of the immortals. Sagot ni Lin Feng. Si Ching Ching ay namangha. Makajos na gamot ng mga immortal. Bumangon siya at hinaplos ang blow-up talalotas. Kumislap ang mga mata niya. Unti-unting lumilitaw ang isang silweta sa palibot ng blow-up talalotas. Ching Ching. Isang ethereal na boses ang nagsalita. Nagsimulang tumibok ang puso ni Ching Ching. Tiningnan niya ang silweta at sinabi, Tatay, akala ko hindi na kita makikita. Maraming salamat, Lin Feng. Sabi ni Ministro Aptala na nakatingin kay Lin Feng. Hinding-hindi ko na mababayaran sa iyo ang gamot na ibinigay mo sa amin ni Ching Ching. Si Ching Ching ay namangha. Ang kanyang ama ay si Ministro Aptala. Isa siyang Celestial Emperor at sinasabi niyang hindi niya mababayaran si Lin Feng para sa gamot na iyon. Nangangahulugan ito na si Lin Feng ay nagbayad ng isang kakilakilabot na presyo upang iligtas ang kanyang ama at siya. Pakiramdam niya ay namatay siya at nabuhay muli. Gayunpaman, nailigtas siya ni Lin Feng. Siya ay gumaling, at gayon din ang kanyang ama. Tito Aptala, paano mo maihahambing ang iyong buhay at isang bagay na materyal? Maaaring mabili ang materyal. Hindi kaya ng buhay. Tumiti si Lin Feng. At saka, wala namang mangyayari sa iyo kung wala ako. Kasalanan ko, may kailangan akong gawin para sa iyo. Paano kita masisisi? Sagot ni Ministro Aptala, umiling-iling. Lalong naging totoo ang kanyang silweta. Sa kaibahan, ang blow-up talalotas ay dahan-dahang naging ilusyon. Lin Feng, nasaan tayo? Tanong ni Ministro Aptala. Great Imperial Song City. Sabi ni Lin Feng. Si Ministro Aptala at Ching Ching ay namangha. Mahusay na Imperial Song City. Hindi tayo pababayaan ni Wang Xiao. Ilang taon na ang lumipas. Bumalik ako para kay Wang Xiao. Malamig na sabi ni Lin Feng. Lumitaw ang pagpatay sa kanyang mga mata. Umiling si Ministro Aptala. Lin Feng, ikaw ay may talento at ikaw ay mapalad na nakakuha ng makajos na gamot, ngunit hindi ka pa isang Great Emperor. Hindi mo matatalo si Wang Xiao, imposible. At saka, descendant siya ng High Official. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya. Hindi. Sabi ni Lin Feng na umiling. Tito Aptala, pumunta ako sa impyerno upang patayin si Wang Xiao, at pagkatapos ay aalis na ako. Gusto kong maglibot sa buong mundo. At tungkol sa paraan na balak kong patayin siya, may plano ako. Hindi kita pipigilan, kung ganoon. Kung kailangan mo ng anuman, maaari mong sabihin sa akin. Sabi ni Ministro Aptala. Oo, Tio Aptala, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Lin Feng. Titingnan ko kung mahahanap ko ang dati kong hukbo. Maaari akong maging opisyal na ministro sa ibang lungsod. Hindi ko na kailangang manatili sa Great Imperial Song City.
Sagot ni Ministro Aptala. Tumanggo si Lin Feng. Siya ay pumunta sa impyerno upang tulungan si Ministro Aptala at upang ipaghiganti. Pagkatapos, lakbayin niya ang mundo at maging isang Great Emperor. Pagkatapos nito, marami pa siyang gagawin. Snow Clan, Moon Palace, Shrines. Matagal na nagchat sina Lin Feng, Ministro Aptala, at Ching Ching. Pareho silang ganap na naka-recover. Hindi kailangang mag-alala ni Lin Feng tungkol sa kanila. Isinuot muli ni Lin Feng ang kanyang illusionary plated bamboo hat at isang balabal, muling nagbago ang kanyang chi at mukha. Nagtungo siya sa Great Imperial Song City. Sa labas ng lungsod, mayroong parehong karagatan ng mga tao tulad ng dati. Gustong-gusto ni Great Emperor Song ang mga labanan, kaya naimpluwensyahan nito ang mga tao mula sa Great Imperial Song City. Palaging may mga taong nag-aaway sa entablado ng labanan. Si Qin Yao ay hindi na mukhang excited, tumingin siya kay Ministro Kalasutra at sinabi, "Tatay, bumalik na tayo." "Bakit? Ayaw mo na bang manood ng mga laban? Isang huling laban at babalik tayo." Nakangiting sabi ni Ministro Kalasutra at umiling-iling. Sa sandaling iyon, may dahan-daang lumakad papunta sa entablado ng labanan ng matataas na antas ng mga emperador. Maputi talaga ang balat niya at hindi madaling makita ang facial features niya dahil nakababa ang ulo niya. Mayroon siyang kakaibang chi. Tumingin sa kanya si Ministro Kalasutra, kumislap ang kanyang mga mata. Tiyak na napakalakas ng taong iyon. Tumingin si Qin Yao sa mga mata ng kanyang ama. Bakit ganoon ang naisip ng kanyang ama? Ang kalaban ng binata ay isang malupit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling iyon, 23 laban na ang kanyang naipanalo. Nang makita niya ang binata, sumigaw siya. "Gusto mong mamatay?" Bago singilin sa pag-atake, ang maputlang binata ay biglang nagtaas ng ulo, itim na ilaw ng kamatayan ang bumaril patungo sa kanyang kalaban. Sa isang iglap, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natulala, hindi na siya makagalaw, at nagsimula siyang manginig. "Bumaba ka," malamig na sabi ng binata. Ang mukha ng kanyang kalaban ay kasing abo ng kamatayan. Hindi siya nagsalita, at tumalon mula sa entablado ng labanan. Nanginginig pa ang mga panya. Siya ay nagkaroon ng nakakapang-akit na impresyon na maaaring patayin siya ng binata na parang langaw. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2223, Daang Tagumpay. Ang mga tao ay namangha nang makita nila ang labanan. Noong una, gustong umalis ni na Ministro Kalasutra at Qin Yao, ngunit bigla silang natuwa. "Tatay, tama ka, napakalakas ng taong iyon." Bulalas ni Qin Yao, na nakatitig sa binata sa entablado ng labanan. Kahit na hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na medyo malakas, maaari niyang talunin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may 23 tagumpay din. Gayunpaman, madali siyang natalo ng binatang iyon, hindi na niya kailangan pang gumalaw. Naunawaan din iyon ng mga naghahaman. Sa makatuwid, pagkatapos na manalo ang binata sa kanyang unang laban, walang humamon sa kanya saglit. Ang binata ay natural na si Lin Feng. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung nasaan si Wang Xiao, kaya kailangan niyang ipasok sa lungsod sa pamamagitan ng pagkapanalo ng 100 beses. May ibang tao na sa wakas ay lumakad papunta sa entablado ng labanan. Tumingin ang taong iyon kay Lin Feng, na nakapikit ang mga mata, kaya nagalit siya. Hinamak ni Lin Feng ang iba pang mga mandirigma. "Pakiusap, magpalitan tayo ng pananaw tungkol sa paglilinang." Malamig na sabi ng taong iyon. Biglang iminulat ni Lin Feng ang kanyang mga mata, ang itim na layunin ng kamatayan ay lumipat sa mga mata ng kanyang kalaban. Mabilis na nasira ang buhay ng taong iyon, at nagsimula siyang mag-hallucinate. Pwede na talaga siyang mamatay. Naunawaan niya kung bakit kusang umalis ang dating manlalaban sa yugto ng labanan. "Bumaba ka," sabi ni Lin Feng. Ang kanyang kalaban ay mukhang malungkot, ngunit ang boses ng kamatayan ni Lin Feng ay umalangaw sa kanyang bungo. Tumalikod siya at umalis sa battle stage, tulad ng naunang manlalaban. Phew! Maraming tao sa karamihan ang lumunok at huminga ng malalim. Kakaiba at misteryosong manlalaban. Isang sulyap, ilang salita, at kusang umalis ang mga tao sa yugto ng labanan. Ganito rin ang nangyari noong ikatlong labanan. Ngunit ang ilang napakalakas na cultivator ay gustong subukan, karamihan ay dahil si Lin Feng ay hindi gumamit ng nakakatakot at paputok na pag-atake upang labanan. Kaya, paano siya nanalo ng ganoon kadali? Gayunpaman, ang kanyang pamamaraan ay gumana, at ang kanyang bilang ng mga tagumpay ay mabilis na tumaas. Ang kanyang death daw ay umabot na sa isang tiyak na antas. Maaaring napakalakas pa nito, sabi ni Ministro Kalasutra habang pinapanood niya si Lin Feng. Dahil kay Lin Feng, hindi sila umalis. 28 tagumpay na at patuloy na natatalo ang mga tao dahil sa isang sulyap. Nanigas ang mukha ni Yao. Siya ay napakalakas, at mayroon siyang impyernong apoy. Ang kanyang mga pag-atake ay sumasabog at naiintindihan din niya ang layunin ni Dao. Ngunit ang taong ito ay tila napakalakas, na para bang hindi sila nagkakahalaga ng pagbanggit sa parehong pangungusap. Pupunta si Mo Xiang sa yugto ng labanan. Si Mo Xiang ay napakalakas, at ang kanyang death daw ay kakilakilabot. Ang labanang ito ay magiging napakatalino. Mo Xiang. Nang makita ni Qin Yao si Mo Xiang, umiling siya. Si Mo Xiang ay kasing lakas lamang niya. Kahit na napakalakas niya, hindi niya kayang talunin ang binatang iyon.
Pero hindi rin naman siguro siya matatalo sa simpleng sulyap lang. Ang iyong death daw ay hindi masama. Sabi ni Mo Xiang, na nakatitig kay Lin Feng. Nakokontrol ko rin si death daw. Sa makatuwid, lumaban tayo. Ang iyong kamatayan daw ay walang silbi laban sa akin. Pagkatapos noon, biglang lumitaw ang nakakatakot na death lights mula sa mga mata ni Lin Feng at binomba ang mga mata ni Mo Xiang. Nagsimulang manginig ang kaluluwa ni Mo Xiang. Naramdaman niyang tumagos ang layunin ng kamatayan sa kanyang katawan, at naging kulay abo ang kanyang mukha. Tumalon si Lin Feng at lumapag sa harap ni Mo Xiang, nakatitig sa kanya. Napasigaw si Mo Xiang, at bumagsak pa atras sa kanyang asno. Kinilabutan siya. Nang makita iyon ng karamihan ay napalunok sila. Hinatak ni Mo Xiang ang mahabang mukha. Hindi na siya naglakas loob na tumingin muli kay Lin Feng. Tumalikod siya, gumapang sa gilid ng entablado ng labanan, at tumalon dito. Pinaliit ko siya. Mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Sabi ni Ministro Kalasutra, tahimik na namangha. Naabot na ng kanyang death daw ang tuktok ng unang yugto sa mga tuntunin ng lakas ng daw. Sa mga cultivator sa pinakatuktok ng Huangqi layer, ang mga taong walang masyadong advanced na pangunawa sa lakas ng daw ay hindi makakalaban sa kanya. Oo, pagsang-ayon ni Qin Yao. May naalala siya, lalo na noong huli niya itong nakita. Mukha siyang Diyos ng kamatayan at kaya niyang ilabas ang mga ilog na gawa sa death energy na maaaring tanggayan ng anumang bagay. Napakaraming tao ang napatay niya. Noon, kahit ang matataas na antas ng mga emperador ay hindi makatiis ng isang pag-atake mula sa kanya. At ngayon sa yugto ng labanan, mayroong isang lalaki na ang death daw ay parehong nakakatakot. Hindi na niya kailangan pang gumalaw para talunin ang mga kalaban. Madali pa niyang patayin ang mga ito kung gusto niya. Nagpatuloy ang mga laban. 50, 60, 70 na tagumpay. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi na kailangan pang lumaban ang binata. Sinulyapan niya ang kanyang mga kalaban at natalo ang mga ito. Ang mga tao ay namangha. Ang ilang napakalakas na cultivator ay lumabas sa Great Imperial Song City. Iyan ay si Ministro Enyu, at si Ministro Azura. Si Ministro Azura ay isang asasin at isang demonyong hari. Isa siya sa mga pinaka-nakakatakot na ministro ng Great Imperial Song City. Anong ginagawa niya dito? Nang makita ng karamihan ng mga ministro, nagulat sila, at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Masyadong malakas ang binata sa battle stage, kaya nakuha niya ang atensyon ng mga taong iyon. Maraming tao ang nanalo ng 100 laban at ang mga ministro na iyon ay hindi na lumabas dahil doon. Marahil ay walang masyadong mga emperador na napakalakas sa impyerno. Inilabas ni Ministro Azura ang blood chi, ang kanyang buhok ay nagiging pula. Katulad ng lalaki sa entablado, nakakatingin din siya sa mga tao at sa unang tingin, kaya niyang talunin ang mga tao. Sa sandaling iyon, nakatayo siya roon habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, mahinahong pinapanood ang mga laban. Mayroong ilang iba pang mga ministro sa tabi niya, lahat sila ay napakalakas. Nagulat si Ministro Kalasutra. Anong ginagawa ng mga lalaking iyon dito? Hindi maiwasan ni Lin Feng na sumulyap sa bleachers. Tumiti siya ng malamig sa loob. Wala siyang pakialam, dahil pagkatapos patayin si Wang Xiao, susubukan niyang umalis sa impyerno sa pamamagitan ng Great Imperial Song City. Sarado na ang daanan ng bansang Celestial. Nang hindi gumagamit ng mga espesyal na spell o kapangyarihan, kailangan niyang maghintay ng isa pang taon upang umalis. Kung naghintay siya, 2 taon na lang ang nasayang niya. Kagagaling lang niya sa impyerno upang patayin si Wang Xiao at tulungan si Ministro Aptala. Magkakaroon ito ng mga epekto, ngunit malulutas niya ang lahat ng mga problemang iyon sa ibang pagkakataon pagkatapos na maging napakalakas. Mabilis na natapos ang mga laban sa bawat pagkakataon. Sa isang kisap mata, si Lin Feng ay nanalo ng 77 laban. Walang makakatalo sa kanya. Avicii, pumunta ka. Walang pakialam na utos ni Ministro Azura. May tumalon sa battle stage at agad na naglabas ng nakakatakot na death blood chi. Mula sa kanyang ekspresyon, ang isa ay may impresyon na madali niyang mapapatay si Lin Feng. Iyan ay si Avicii, siya ay alagad ni Ministro Azura. Siya ay napakatalino, at papalit kay Ministro Azura sa hinaharap. Avicii. Balita ko muntik na siyang makapasa sa exam ng Hell Shrine. Malakas talaga siya. Kinokontrol niya ang Avicii Hell daw. Maaari niyang itaboy ang mga tao sa kalaliman ng Avicii at patayin sila. Sinulyapan ni Lin Feng ang kanyang kalaban. Isang malakas na cultivator, sa pagkakataong ito. Nakakagulat, si Avicii ay nakikisali. Ang tagumpay ng taong iyon ay magtatapos, kahit na siya ay napakalakas. Kahit na nakita ng mga tao si Lin Feng na nakakatakot, alam nila na si Avicii ay halos naging miyembro ng isang shrine. Napakalakas niya. Marahil iilan lamang sa mga emperador sa Great Imperial Song City ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Nakatitig si Avicii kay Lin Feng. Ang isang nakakatakot na dami ng layunin ng Dao ay nagmaneho patungo kay Lin Feng. May impresyon si Lin Feng na siya ay nahuhulog sa isang nakakatakot at sanguinary na hole ng impyerno. Sinubukan ng kapangyarihan ng Dao na tumagos sa kanyang balat. Nagulat si Lin Feng. Naglabas siya ng death imprint sa paligid at gumawa ng ilang hakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng lakas ng kamatayan, at siya ay nakatitig sa kanyang kalaban. Mamatay. Malamig na sigaw ni Avicii. Ang pulang Avicii Hell na lakas ni Avicii ay naging nakakatakot na enerhiya na yumanig sa kaluluwa ni Lin Feng.
Gayunpaman, malamig na ungol lang si Lin Fang at milyon-milyong thread ng death strength ang lumitaw sa paligid niya. Naging Black Death Dragon sila at bumaril patungo sa kanyang kalaban. Malamig na ungol si Avicii at nagpatuloy sa pagpapakawala ng lakas. Gumawa siya ng isang krus gamit ang kanyang mga kamay, at isang pulang krus ang lumitaw sa kanyang harapan. Gumagundong ang kulog, nang inag ang lupa at langit. Ito ay isang nakakatakot na banggaan. Gaano kalakas? Ngunit si Avicii ang mananalo. Maniwala ang karamihan. Gayunpaman, nakita nilang sumuntok si Lin Fang, at nahati sa dalawa ang pulang enerhiya. Tumalon si Lin Fang sa bagong likhang landas. Ang lakas ng kamatayan ay lumipat patungo sa kanyang kalaban. Tumalon din si Avicii sa sarili niyang pulang enerhiya. Nang makita niya ang death energies ni Lin Fang na umaakyat patungo sa kanya, ang landas na binuksan ni Lin Fang ay naging Avicii Hell muli. Asar. Malamig na sabi ni Lin Fang. Milyon-milyong mga ilaw ng lakas ng kamatayan ang patuloy na lumilitaw. Patuloy na ginalaw ni Avicii ang dalawang kamay. Ang mga pulang krus ay patuloy na humaharang sa lakas ng kamatayan. Ang lakas ng kamatayan ay tumagos. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad at sumuntok, sumabog ang pagsabog. Naramdaman ni Avicii ang isang nakakatakot na lakas na gumagalaw patungo sa kanya at mabilis na umatras. Gayunpaman, ang lakas ng kamatayan ay nakapaligid na kanya. Naninigas ang mukha niya. Nawala ang mga pulang ilaw. Tumalon si Avicii sa battle stage nang hindi man lang lumingon. Ang mga tao ay namangha. Ang bagong taong ito ay napakalakas. Walang nakakaalam kung sino siya, at ang isang kasing lakas ni Avicii ay hindi man lang makakalaban sa kanya. Tila ang taong ito ay mas malakas pa kaysa kay Avicii, na parabang kabilang sila sa magkaibang mundo. Madaling nanalo si Lin Fang ng 100 laban. Sa bleachers, may isang taong kilala ni Lin Fang na lumitaw. Wang Xiao. Narinig niya na si Avicii ay natalo, kaya nagpa siya siyang pumunta at makita ang bagong manlalaban na ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2224, pagpatay kay Wang Xiao. Kalmadong pinag-aralan ni Ministro Azura si Lin Fang, ngunit sa loob-loob niya, siya ay namangha. Ang taong ito ay napakalakas, at ang kanyang kapangyarihan sa Dao ay kahanga-hanga. Baka hindi lang first phase, baka nakarating na sa peak. Isa lamang siyang emperador at ang kanyang kapangyarihan sa Dao ay nakakatakot, gaano kaya kalakas kung siya ay naging isang great emperor. Mayroong ilang mga ministro sa bleachers na, lahat sila ay namangha, si Lin Fang ay sobrang galing. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Ministro Azura. Lin Fang. Lin Fang. Nang marinig iyon ni Ministro Kala Sutra, Qin Yao at ng iba pa, nagulat sila, at malamig na tiningnan siya ni Wang Xiao. Ngunit pagkatapos ay kinokontrol niya ang kanyang sarili, hindi maaaring ito ang Lin Fang na kilala niya. Iba ang Qin nila at ibang mukha. Sila ay ganap na naiiba. Hindi siya, naisip ni Qin Yao, nakakalungkot na hawakan. Lin Fang, interesado ka bang sumali sa hukbo ng Azura? Maari kitang i-recruit bilang disipulo. Mahinahong sabi ni Ministro Azura kay Lin Fang. Lahat ay humanga. Si Ministro Azura ay isa sa pinakamalakas na ministro ng Great Imperial Song City, at gusto niyang i-recruit si Lin Fang bilang isang disipulo. Nangangahulugan ito na si Lin Fang ay napakalakas at matalino. Si Lin Fang ay higit na malakas para sumali sa hukbo ng Azura. Ministro, mayroon bang paraan upang pumunta sa kontinente ng Siyam na ulap mula sa panloob na bahagi ng Great Imperial Song City? Mahinahong tanong ni Lin Fang. Ang panlipunang posisyon ni Ministro Azura ay mas mataas kaysa kay Wang Xiao. Nagulat si Ministro Azura. Kontinente ng Siyam na ulap. Sino ang lalaking ito? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ministro Azura. Kumunat ang noo niya. Hindi. Mayroon na akong guro, at hindi ako interesadong pumunta sa Great Imperial Song City, pumunta ako dito dahil hinahanap ko si Wang Xiao. Sabi ni Lin Fang, nakatingin kay Wang Xiao. Nagulat si Wang Xiao at naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Ang taong ito ay tinawag na Lin Fang at siya ay dumating para sa kanya. Hinahanap ka ng kapareho ko ng pangalan. Kung gusto mo siyang makita, maaari kang sumama sa akin. Sabi ni Lin Fang ng mahinahon. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi siya interesadong pumunta sa Great Imperial Song City. Nanigas ang mukha ni Wang Xiao. Hinahanap siya ng kapareho niya ng pangalan. Nakakatawa din ang mukha ni na Qin Yao at Ministro Kala Sutra. Si Lin Fang ba iyon? Isama mo ang hukbo sa akin. Sabi ni Wang Xiao sa isang tao ng telepatiko, habang sinusundan niya si Lin Fang. Sinusubukan ba siyang linlanggan ng isang emperador? Lin Fang, pinatay mo ang anak ko, si Wang Zuo, at nang ahas kang bumalik. Gusto mo talagang mamatay. Malamig na sabi ni Wang Xiao. Si Ministro Aptala ay naging Blue Aptala Lotus, nasugatan, at pagkatapos ay dinala siya ni Lin Fang. Hinanap ni Wang Xiao si Lin Fang kung saan-saan, ngunit hindi niya ito nakita. Ngayon, nakakagulat, bumalik si Lin Fang. Sumunod tayo at manood, sabi ni Ministro Kala Sutra kay Qin Yao, at sinundan nila si Lin Fang. Interesado si Ministro Azura at sumunod din. Isang buong grupo ng mga tao ang sumunod kay Lin Fang. Tara na, sabi ng maraming tao, curious ngayon. Bumalik si Lin Fang para kay Wang Xiao. Ano ang gusto niya? Hindi masyadong lumayo si Lin Fang at huminto para pumasok sa isang courtyard.
Huminto si Wang Xiao sa hangin at tinitigan si Lin Feng. Makalipas ang ilang minuto, lumakas ang pinto at may lumabas na ilang tao. Natigilan si Wang Xiao. Paano ito posible? Malamig na sabi ni Wang Xiao. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Patay na ang mga iyon, paano nangyari ito? Aptala. Malamig na sabi ni Wang Xiao. Nag-transform si Ministro Aptala sa isang Blue Aptala Lotus, ang pagbabagong iyon ay hindi na maibabalik. Paano siya nakatayo ngayon dito? Sa wakas, malamig na tiningnan ni Wang Xiao si Lin Feng at sinabing, kanina ka pa ba, Wang Xiao, maligayang pagdating sa Fortune City. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Isang ilusyon ang lumitaw at naging isang malawak na kastilyo. Pinalibutan ng ilusyon si Wang Xiao at ang iba pa. Ito ay walang laman na kastilyo sa espasyo. Nakatitig si Wang Xiao sa walang laman na kastilyo sa kalawakan. Fortune City. Hindi lang si Wang Xiao ang nagulat, pati si Ministro Aptala at ang puso ni Ching Ching ay tumitibok din. Ang Fortune City na iyon ay isang mahalagang bagay. Ano ang nangyayari? Nabuhay silang muli salamat sa Godly Medicine of the Immortals, pagkatapos ay binago ni Lin Feng ang kanyang mukha at si Chi, at ngayon ay maaari na niyang ipatawag ang mga walang laman na kastilyo sa kalawakan ng Fortune City. Ito ba ay isang nakakatakot na Great Imperial Weapon? Sa labas ng mundo, dumating si Ministro Kala Sutra at ang iba pa sa likuran nila. Gayunpaman, nakakita lamang sila ng isang ilusyon na walang laman na espasyo. Isa itong deployment spell. Nakakatakot na bagay na ilusyon. Anong nangyayari sa loob? Sino ang nasa loob? Dumating si Ministro Azura at namangharin. Nag-aalala siya para kay Wang Xiao. Hindi nagtagal, dumating ang isang hukbo. Ang pinuno ng grupo ay namangha nang makita niya iyon at sinabi kay Ministro Azura. Ministro Azura, dapat ba tayong lumusab? Sinulyapan sila ni Ministro Azura at walang sinabi. Hindi niya gusto si Wang Xiao. Kahit na si Wang Xiao ay isang tagapagmana sa Great Imperial Song City, si Ministro Azura ay walang kinalaman doon. Kung namatay si Wang Xiao, hindi problema ni Ministro Azura. Na si Lin Feng ay nang ahas na dalhin si Wang Xiao doon sa loob at may nakakatakot na kayamanan, hindi siya ordinaryo. Tara na, sabi ng pinuno ng hukbo nang makita niyang hindi sila hiniling ni Ministro Azura na umatake. Inilabas nila ang kanilang mga lakas at inatake ang ilusyon. Gayunpaman, ito ay walang silbi, sila ay masyadong mahina. Tsaka wala silang makita, lahat ng nakita nila sa ilusyon ay peke. Sa loob ng maliit na Fortune City, hinarap ni Lin Feng si Ministro Aptala at sinabing, Uncle Aptala, itong maliit na Fortune City ay maaari lamang sirain ng mga Saint Emperors. Walang mangiistorbo sa atin dito. Ang maliit na Fortune City na ito ay parang naka-plated na sombrerong kawayan at ang balabal, na ibinigay sa kanya ng manghuhula. Isa itong makapangyarihang bagay na magagamit ni Lin Feng para protektahan ang kanyang sarili. Hindi alam ng mga tao sa labas kung ano iyon. Siyempre, kung alam nila kung ano ang nasa loob, hindi rin mahalaga. Bilang kampyon ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, normal lang na nakatanggap si Lin Feng ng mga bagay na iyon. Tito Aptala, maaari nating patayin ang taong iyon, tama ba? Sabi ni Lin Feng kay Ministro Aptala. Si Wang Xiao ay nasugatan ng Blue Aptala Lotus ni Ministro Aptala noong araw, at kahit na lumipas na ang mahabang panahon, hindi pa talaga siya umuunlad. Mas mahina pa rin siya kaysa kanina. Tumanggo si Ministro Aptala at dahan-daang naglakad pasulong. Napuno ng hangin ang Aptala daw. Ang mga cosmic energies ay magkakaugnay. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang Blue Aptala Latiuses. Huwag mo siyang patayin ng lubusan. Iwanan mo siya ng huling thread ng chi. Malamig na sabi ni Lin Feng. Hinatak ni Wang Xiao ang mahabang mukha. Naglabas din siya ng nakakatakot na chi. Sa sandaling ito, hindi pa oras para tanungin sila kung paano sila nakaligtas, oras na para makipaglaban. Ang kanilang labanan ay kasing lakas ng inaasahan ni Lin Feng. Si Wang Xiao ay hindi umunlad, at talagang naging mahina. Maaari lamang siyang umasa sa lakas ng kaluluwa. Inilabas ni Lin Feng si Chi para protektahan si Ching Ching. Kahit nahamin na si Wang Xiao, madali niyang mapatay si Ching Ching. Kinailangan siyang protektahan ni Lin Feng. Inilabas din ni Lin Feng ang chi ng 10,000 bagay ng paglikha. Nag-intertwine sila at lumitaw si Death Chi sa loob. Ang chi ng 10,000 bagay ng paglikha ay ganap na naging kamatayan. Milyon-milyong Blue Aptala Latios ang lumitaw at naging matatalas sandata. Lahat sila ay bumaril patungo sa kaluluwa ni Wang Xiao. Namutla ang kanyang mukha, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Paano siya mamatay ngayon? Lin Feng. Malamig na sumumpa kay Wang Xiao. Nabuhay muli sina Ministro Aptala at Ching Ching, nailigtas niya sila, at mayroon siyang Fortune City item na ito. Mamatay. Naglabas ng lakas si Wang Xiao, binomba si Aptala at pinilit siyang pabalaykan bago siya bumaril kay Lin Feng. Mamatay. Paputok na sigaw ni Wang Xiao. Ang nakakatakot na cosmic energies ay bumakas sa kalangitan pagkatapos ni Lin Feng. Naglabas si Lin Feng ng Death Sword at winasak ang pag-atake. Isang nakakatakot na dami ng lakas ng kamatayan ang umuungal mula sa kanya. Milyon-milyong sinulid ng lakas ng kamatayan ang naging matalim na sibat ng kamatayan, na bumaril patungo kay Wang Xiao. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Wang Xiao ay lubhang nagbago. Napakalakas ng pag-atake. Paano nagagawa ng isang emperador lamang ang gayong nakakatakot na pag-atake? Ang lakas ng kamatayan ni Lin Feng ay maaaring magbanta sa kanya.
Matulog. Sabi ni Linfang. Biglang nagbago ang kanyang cosmic energies at naging dream of life cosmic energies. Biglang nakaramdam ng antok si Wang Xiao. Ang lakas ng kamatayan ay naging nakakakilabot na mga dragon na kumagat para sa kanya. Asar. Galit na sigaw ni Wang Xiao. Bumalik siya sa katinoan at naglabas ng lakas hanggat kaya niya. Kumalat sa hangin ang mga dagandong. Naputol ang mga sibat. Gayunpaman, nakaramdam ng panghihina si Wang Xiao, at sa sandaling iyon ay isang blue up na lotus ang tumagos sa kanyang katawan at binomba ang kanyang panloob na lakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2225, ang hitsura ni Qin Shan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng lotus ay umatake sa panloob na katawan ni Wang Xiao. Nabaliw siya. Arg! Galit na sigaw ni Wang Xiao. Desperado niyang pinakawalan ang lakas ng kanyang kaluluwa kay Linfang. Matalim ang mukha ni Linfang. Ang lakas ng kamatayan ay lumitaw mula sa kanyang ikatlong mata, at ang kanyang mga enerhiya ay sumabog sa kanyang harapan habang siya ay umatras. Kahit na hamina si Wang Xiao, isa pa rin siyang Celestial Emperor. Kahit na siya ay bumalik sa isang ordinaryong Celestial Emperor, siya ay medyo malakas pa rin, at hanggat mayroon siyang isang thread ng kaluluwa na natitira, maaari pa rin niyang salakayin si Linfang. Pinigilan ni Linfang. Si Wang Xiao ay tiyak na mapapahamak, gayunpaman. Sinampal ni Ministro Aptala ang ulo ni Wang Xiao, at mas maraming Blue Aptala Lotus na ilaw ang tumagos sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang dambuhalang Blue Aptala Lotus ang naging hola at pinalibutan si Wang Xiao. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay mabilis na hamina. Linfang. Galit na sigaw ni Wang Xiao. Kinasusuklaman niya si Linfang. Kailangan niyang patayin siya. Wang Xiao. Malamig na sigaw ni Ministro Aptala. Isa pang Blue Aptala Lotus ang bumungad sa kanya at inatake ang kanyang kaluluwa, na lalong nagpapahina dito. Dahan-daang lumakad si Linfang, ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng kamatayan at nakatitig kay Wang Xiao. Nang makita ni Wang Xiao ang mga mata ni Linfang, sa wakas siya ay natakot at desperado. Ako ay isang imperial na inapo ng Great Imperial Song City. Maglakas loob ka bang patayin ako sa harap ng lahat? Malamig na tanong ni Wang Xiao. Sinusubukan niyang takutin sila, syempre. Sina Linfang at Ministro Aptala ay parehong hindi pinansin. Nagpatuloy sila sa paglalakad pasulong at pinakawalan ng malamig na yelong chi. Nanginginig si Wang Xiao sa harap nila. Kung gusto mong mamatay ng walang paghihirap, sabihin sa akin kung sino ang maaaring maghatid sa akin sa kontinente ng siyam na ulap mula sa Great Imperial Song City. Malamig na sabi ni Linfang. Dadalhin kita doon. Sagot ni Wang Xiao. Nagpakawala si Linfang ng nakakatakot na apoy ng demonyo na naglalaman ng malamig na yinchi. Noong araw, hinuli ni Wang Xiao si Qing Qing upang pagbabantaan si Ministro Aptala at maglagay ng mapanirang enerhiya sa katawan ni Qing Qing. Kung si Ministro Aptala ay hindi naging isang Blue Aptala Lotus, si Qing Qing ay namatay na, at si Linfang din. Iniligtas silang dalawa ni Ministro Aptala. Ngayon, sila ay ligtas at maayos pagkatapos bigyan sila ni Linfang ng ilang makajos na gamot ng mga immortal. Kung hindi, matagal na silang namatay. Naglabas si Linfang ng nakakatakot na lakas ng apoy ng demonyo na lumipat patungo sa nakakulong na si Wang Xiao. Nakakakilabot na hiyaw niya. Ang kanyang kaluluwa ay nasugatan at nagsimulang mag-alab. Napakasakit noon. Sa tingin mo hahayaan kitang mabuhay. Malamig na sabi ni Linfang. Huwag kang mag-alala, hindi ko agad sisirain ang kaluluwa mo. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, papatayin kita nang hindi kita pinahihirapan. Gayunpaman, kung magsisinungaling ka, hindi ko kailanman sisirain ang iyong kaluluwa at pahihirapan kita magpakailanman. Isang malamig na hangin ang dumampi sa katawan ni Wang Xiao, dulot ng boses ni Linfang. Masyado nang naghihirap si Wang Xiao at sinabi niya, kailangan mong humanap ng taong makakakontrol sa isang altar, mayroong isang landas na patungo sa kontinente ng siyam na ulap sa Great Imperial Song City. Magagawa ito ng punong pari. Siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao pagkatapos ng Great Emperor Song, at kinokontrol ang School of Hades. Ngunit halos hindi nila ito ginagamit dahil ang mga taong may alam tungkol sa kontinente ng siyam na ulap ay napakalakas, may talento, at kadalasan sila ay mga inapo ng Great Emperor na kanta. Ang iba ay kailangang umasa sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpasa sa hamon ng Celestial Country. Nang marinig iyon ni Linfang, naalala niya ang kanyang apoy at tumingin kay Ministro Aptala. Tumanggo si Ministro Aptala at sinabi, ang mataas na pari ay talagang may mga hindi kapani-paniwalang pribilehiyo sa Great Imperial Song City. Ano ang antas ng paglilinang ng mataas na pari? Malamig na tanong ni Linfang kay Wang Xiao. Maraming taon na ang nakalipas, nasa pinakatuktok na siya ng Shengdi Layer. Hindi ko alam kung nakalusot na ba siya o hindi. Ang sagot ni Wang Xiao na manhid. Ang impyerno ay isang malayang mundo. Ito ay nilikha ng ilang nakakatakot na malalakas na cultivator noong sinaunang nakaraan. Hindi ito konektado sa Continent of the Nine Clouds, at malaki ang pinagbago sa paglipas ng panahon. Hindi talaga alam ng mga tao mula sa kontinente ng siyam na ulap ang tungkol sa impyerno, at hindi talaga alam ng mga tao mula sa impyerno na umiral ang kontinente ng siyam na ulap. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, iyon ay parang tatlong magkaibang mundo. Ang impyerno ay binubuo ng 10 mundo at hindi mabilang na bilang ng mga menor de edad na impyerno.
Ang mga impyernong iyon ay kontrolado lahat ng 10 lungsod, na nangangahulugang ang impyerno ay nasa mga kamay ng 10 Yama Quartz Kings. Ang mga taong iyon ay dapat na napakalakas. Marahil sila ay mga Saint Emperor man lang, o marahil ay mga Saint Emperor. Dahil ang posisyon ng High Priest ay nasa ilalim lamang ng isa sa 10 Yama Quartz Kings, kailangan niyang maging napakalakas. Lin Feng, ang pinakamalakas na ministro ng Great Imperial Song City ay mga Saint Emperor sa tuktok ng Shengdi Layer. Nakakatakot silang malakas. Si Ministro Azura ay isa sa 3 ministro. Ang kanyang lakas ay misteryoso at hindi maarap. Ang punong pari ay ang pinuno ng lahat ng mga ministro. Siya ay mas malakas kaysa sa Saint Emperors, ngunit malamang na hindi pa siya sage. Sabi ni Ministro Aptala, malamang na hindi maaaring hilingin ni Lin Feng sa High Priest na tulungan siya, kung gayon. Masyadong mapanganib ito. Halos isang Saint Emperor. Bulong ni Lin Feng, pagkatapos ay tumingin siya kay Ministro Aptala. Tito Aptala, gusto mo bang sumama sa kontinente ng Siyam na Ulap, o gusto mong tipunin ang iyong hukbo at pumunta sa ibang lungsod? Kung nanatili sina Ministro Aptala at Ching Ching sa impyerno, magkakaroon sila ng normal na buhay sa ibang lungsod. Sa makatuwid, hindi makatitiyak si Lin Feng nang hindi nagtatanong. Wala akong balak umalis sa impyerno sa ngayon. Ngayon lang ako nabuhay. Gusto kong maglibot at pumunta sa ilang hells. Gusto kong maging isang Saint Emperor, at pagkatapos ay pupunta ako at tingnan ang labas ng mundo. Sagot ni Ministro Aptala. Tumingin si He kay Ching Ching at nagtanong, Ching Ching, gusto mo bang manatili sa akin, o maglakbay kasama si Lin Feng? Nang marinig ni Ching Ching si Ministro Aptala, namula siya at ibinaba ang kanyang ulo. Nanatili siyang tahimik. Pagkatapos, itinaas niya muli ang kanyang ulo, tumingin kay Lin Feng at ngumiti. Mananatili ako sa aking ama. Lin Feng, pupunta ka ba talaga sa kontinente? Oo, tumanggo si Lin Feng. Dahil napagpasyahan ni na Ministro Aptala at Ching Ching na gawin iyon, maaari lamang niyang hilingin sa kanila ang swerte. Tito Aptala, Ching Ching, isa sa aking mga amo ay pupunta sa Great Imperial Song City. Sasabihin niya sa kanila na huwag gumawa ng anumang bagay sa iyo. Kumbinsido akong bibigyan siya ng mukha ng Great Emperor Song, mahinahong sabi ni Lin Feng. Si Wang Xiao ay isang inapo lamang ng Great Emperor Song, at hindi na umunlad pa. Hindi magagalit ang Great Emperor Song dahil sa isang tulad ni Wang Xiao. Sige. Tumanggo si Ching Ching. Tumingin si Lin Feng kay Wang Xiao at sinabing, nasa Great Imperial Song City na ba ang High Priest? Sa tingin ko, tumanggo si Wang Xiao. Lin Feng, hindi na natin siya kailangan. Mahinahong sabi ni Ministro Aptala. Tumanggo si Lin Feng at umupo ng naka-cross-legged habang sinisira ni Ministro Aptala ang kaluluwa ni Wang Xiao. Pinanood ni Ministro Aptala si Lin Feng. Isang kakaibang chi ang lumabas sa katawan ni Lin Feng at pinalibutan siya. Pagkaraan ng maikling panahon, dahan-daang humiwalay ang chi. Nawala si Lin Feng. At sa halip ay lumitaw ang isang nakakatakot na higanti. Gaano kalakas? Si Ministro Aptala ay nagsimulang manginig. Nakakatakot ang chi na ito. Ito ba ang guro ni Lin Feng? Nasaan si Lin Feng? Ano ang isang tao? Isip Ministro Aptala. Hindi nakakagulat na nakakuha siya ng Godly Medicine of the Immortals at mayroon siyang Fortune City item. Si Lin Feng ay hindi kapanipaniwala. Tumayo si Qin Shan at iwinagayway ang kanyang kamay. Nawala ang maliit na Fortune City. Si Ministro Aptala ay namangha. Ano ang nangyayari? Hindi ba't kay Lin Feng ang Fortune City item? Bakit magagamit din ito ng higanteng ito? Kasabay nito, maraming tao ang nagkukumpulan sa labas. Nang makita nila si Qin Shan, nagulat sila. Nakakatakot na higanti. Ang isang sulyap ay hindi kakayanin. Si Ministro Azura ay namangha. Iyon ay isang Saint's Chi. Ikaw ba si Ministro Azura? Mahinahong tanong ni Lin Feng kay Ministro Azura. Napakalalim ng kanyang boses at nagpayanig sa lupa at langit. Si Ministro Azura ay natakot at mabilis na sumagot. Talaga, guro. Guro, Master Azura ang tawag sa lalaking iyon na Master. Nakakatakot. Isang Saint Emperor. Isang Saint Emperor ang nasa Great Imperial Song City. Si Ministro Kala Sutra at Qin Yao ay namangha. Nasaan si Lin Feng? Si Lin Feng ay nawala. Si Ministro Aptala at Ching Ching ay nabuhay muli. At ngayon ay narito ang isang Saint Emperor.